Mga boss, bago ka bumili ng inverter, may isang bagay kang dapat malaman. Maraming tao ang nag-aakala na basta may kuryente, okay na. Basta umiilaw ang ilaw, umiikot ang fan, gumagana ang TV, sapat na. Pero ang totoo, may malaking pagkakaiba ang klase ng kuryente na nilalabas ng inverter. At dito pumapasok ang dalawang klase na madalas mong marinig, pure sine wave at modified sine wave. Ngayon, baka iniisip mo, pareho lang naman silang inverter. Bakit kailangan pa pag-usapan? Diyan nagkakamali ang marami. Kasi kahit pareho silang nagbibigay ng kuryente, magkaiba ang quality ng output nila. At yung difference na yon, hindi mo agad mapapansin, pero mararamdaman mo sa performance ng mga gamit mo at sa tagal ng buhay ng appliances mo. Simulan natin sa pinaka-basic. Ano nga ba ang inverter? Ang inverter ay isang device na nagko-convert ng DC o direct current na galing sa battery papunta sa AC o alternating current na ginagamit ng mga appliances natin sa bahay. Sa madaling salita mga boss, siya ang tulay para magamit mo ang battery mo sa mga normal na gamit tulad ng electric fan, TV, ilaw at iba pa. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Hindi lahat ng AC ay pare-pareho. May iba na malinis at smooth at may iba na hindi. Dito napapasok ang modified sine wave at pure sine wave. Unahin natin ang modified sine wave. Ito yung kadalasang mabibili mo online o sa mga budget na inverter. Madalas ito yung pinipili ng mga nagsisimula dahil mas mura siya kumpara sa pure sine wave. At sa unang tingin, mukhang okay naman. Isaksak mo, gagana ang ilaw, aandar ang pan, at iisipin mo na ayos na. Pero sa loob, may kakaiba pala. Ang output ng modified sine wave ay hindi smooth. Hindi siya yung natural na wave na ginagamit sa linya ng kuryente. Ang itsura niya ay parang hagdan. May biglang taas, tapos flat, tapos baba, tapos flat ulit. Ibig sabihin, hindi siya continuous na flow. Putol-putol siya. Ngayon, anong epekto nito? Kapag ganitong klaseng kuryente ang pinapadala mo sa appliances mo, nahihirapan ang mga internal components nila na mag-adjust. Hindi sila design para sa ganitong klaseng signal. Kaya kahit gumagana, hindi siya optimal. Mapapansin nyo ito sa electric fan. Minsan may kakaibang tunog, may mga ugong, hindi siya ganun kasmooth umikot. Sa charger naman, mapapansin mo na mas umiinit siya kaysa normal. Sa TV, minsan may interference o humming sound. At sa rep, hindi siya ganun ka-efficient. Mas mataas ang konsumo. Mas hirap ang compressor. Pero ang pinakadelikado dito, hindi agad nasisira ang gamit mo. Unti-unti lang. Parang araw-araw, may maliit na stress na nangyayari sa loob ng appliances mo. Hindi mo napapansin, pero habang tumatagal, nababawasan ang buhay ng mga ito. Hanggang sa dumating ang araw na masisira na lang sila at hindi mo alam kung bakit. Maraming tao ang nagtataka bakit ang bilis masira ng charger nila o bakit parang humihina ang performance ng fan nila. Hindi nila naiisip na ang inverter ang dahilan. Ngayon, punta naman tayo sa pure sine wave. Ito ang mas advanced na klase ng inverter. Ang output nito ay halos kapareho ng kuryente na galing sa linya ng bahay. Smooth, continuous, at natural ang wave niya. Walang putol. Dahil dito, mas komportable ang mga appliances na gumamit ng ganitong klaseng kuryente. Para sa kanila, parang normal lang. Parang nakasaksak ka lang sa outlet ng bahay. Kapag pure sine wave ang gamit mo, mapapansin mo agad ang difference. Tahimik ang electric fan, walang kakaibang tunog. Ang charger mo hindi umiinit ng sobra. Ang TV, malinaw at stable. Ang rep, umaandar ng maayos at efficient. At higit sa lahat, mas tumatagal ang appliances mo. Ito ang dahilan kung bakit mas mahal ang pure sine wave inverter. Hindi lang dahil sa brand o marketing, kundi dahil sa quality ng output na binibigay niya. Ngayon, pag-usapan natin ang presyo. Oo, mas mahal ang pure sine wave. Hindi natin itatanggihan. Pero ang tanong, alin ba ang mas sulit? Ang inverter o ang appliances na pwedeng masira? Kung bibili ka ng murang inverter pero masisira naman ang rep mo o TV mo, talo ka pa rin. Kaya minsan, ang pagtitipid sa simula nagiging gasto sa dulo. Pero hindi ibig sabihin na walang silbi ang modified sine wave. Kung ang gamit mo lang ay ilaw o simpleng appliances, pwede na ang modified sine wave. Lalo na kung emergency setup lang o backup power. Ang importante, alam mo kung saan siya bagay. Kung maliit lang ang setup mo at hindi naman sensitive ang mga gamit mo, okay lang. Pero kung balak mong gumamit ng rep, TV, laptop o kahit anong may motor o electronics na maselan, mas mabuting mag pure sine wave ka na. Kasi kahit gumana sa modified sine wave, hindi ibig sabihin na safe siya. Sa huli, nasa paggamit mo pa rin ng desisyon. Hindi ito tungkol sa kung ano ang mas mura o mahal. Ito ay tungkol sa kung ano ang tama para sa setup mo. Kung gusto mo ng tipid at basic, pwede ang modified sine wave. Pero kung gusto mo ang safety, efficiency, at pangmatagalan, pure sine wave ang mas magandang piliin. At tandaan niyo to mga boss,
Hindi lahat ng gumagana ay tama para sa gamit mo. Piliin mo yung hindi lang gagana, kundi yung magtatagal. Dahil sa solar setup, hindi lang basta may kuryente ang mahalaga, kundi kung gaano kalinis, kung gaano ito ka-safe, at kung gaano ito katagal magagamit ng walang problema. Kaya bago ka bumili, mag-isip ka muna. Alamin mo kung anong kailangan mo. At piliin mo ang inverter na hindi lang swak sa budget, kundi swak din sa pangmatagalang paggamit. O paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Kung hindi ka pa nakasubscribe, baka pwedeng pasubscribe naman. At pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Maraming salamat!